Lumuhod po tayo, o kaya kung ayaw mong lumuhod, may sakit ka sa tuhod, tumayo ka, itaas po ang iyong dalawang kamay, at manalangin ka sa ating Panginoon. Amen. Kasi po kapatid, ang ating po pagparito, ito po yung pakikipag-ugnayan sa ating mahal na Panginoon. Sabi nga po ng 1 John chapter 1 verse 7, if you walk in the light as He is in the light, you have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ cleanses us from all our sins. Ganyan po kahalaga kapatid. Sabi, if you walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all our sins. Ibig sabihin, sa ating pong pagparito kapatid, sa ating pong pag-fellowship, dito po tayo nililinis ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kasi kapatid, every moment, every hour, every minute of the day ng buhay po natin, nagkakasala po tayo. Amen po ba? Hindi mo natin maiwasan, nagkakasala po tayo kapatid. Dito lang sa cellphone natin, makita mo yung nagtitiktok mga minamahal, nakatupis lang. Nakakita yung kanyang mga pinatubo, mga minamahal. Eh siguro hindi mo maiwasan na hindi mo tingnan. So tayo po'y nagkakasala. So ito po ang ating pagkakataon kapatid, the moment na tayo po'y narito sa gawain Panginoon, tayo po ay makipag-ugnayan po sa ating Diyos na buhay. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Welcome po, beloved Sister Ligaya. Nasa po Sister Ligaya. Tumayo po kapatid. Ayun po, palakpakan po natin ang Panginoon at ang ating beloved Sister Cecilia. Amen. Sila po ay minamahal ay mga kasama po natin, mga bunga po sila ng mga kapatid po natin sa Northville na sila po yung kasama po natin. Welcome po kayo kapatid sa gawain po ng Amazing Grace of Jesus Christ Church. Amen. Tapos sa minamahal itong gawain ito, walang tayong itinataas dito, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. At ang mga minamahal ang ating matatalakay sa umagang nito kapatid, ewan ko kung kayo ay fans. Hindi ko po ine-encourage mga minamahal na kayo po ay manood po ng television, ng telenovela, kapatid. Pero ito hindi natin maiwasan kahit sa patalastas lang. Nakikita po natin, kapatid, yung bang pelikula ng sikat ngayon na Love Team, itong Don Bell, hindi ba? Si Donnie Pangilinan po tayo at saka si Ben Mariano. Kaya pinagsama yung pangalan nila, kaya ang Love Team, nila yung Don Bell. Praise the Lord. At meron po silang pelikula ngayon. Ang pelikula po nila ay, Mr. Casey yan, good movie ni Sister Casey. Tayo sa wakas. Di ba? Meron silang pelikula. Sabihin, tayo hanggang sa wakas. Kapatid. At dito po muna, mahal ko po yung ating kukuning title ng ating pag-aaral. Tayo sa wakas. O kaya naman, tayo hanggang sa wakas. Ito po kapatid ay pakikipag-ugnayan between sons and daughters at sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Na hindi tayo maghihiwalay hanggang sa wakas ng ating Panginoon dahil ang sayo po ng ating napag-aralan, mga minamahal, ang ibinigay ng Ama sa Anak, kailanman hindi pababayaan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po mga minamahal ay tinawag ng Diyos, tayo po ay pinagkaloob ng ating Panginoon sa ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal. Ibig sabihin nun, ang ating kaluluwa ay naka-anchor o naka-angkla sa ating Panginoong Jesucristo at kailanman hindi tayo pababayaan ng Panginoon dahil ang sabi ng Biblia, mga minamahal, walang makakaagaw. Sino man ay walang makakaagaw mula sa kamay ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kung tayo po ay nasa kamay na po ng ating Panginoong Jesucristo, even Satan, hindi po niya kayang agawin tayo mula sa kamay ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Yan po kapatid ang ating panghawakan. Kaya tayo hanggang sa wakas
ay maglilingkod sa Panginoon dahil kapag ikaw ay tunay na pinili ng Diyos, mga minamahal, ikaw ay magpapatuloy. Kasi kung hindi ka tunay na pinili ng Diyos, mga minamahal, mawawala ka na lang bigla, parang bula sa kawain ng Panginoon at hindi ka na makikita at hanggang sa iyong kamatayan, kapatid, ay hindi ka na nakabalik sa gawain ng Panginoon. Meaning to say, hindi ka tunay na pinili ng Diyos. Pero ang tunay na pinili ng ating Panginoon, mga minamahal, yaong may pagtsatsaga, amen, yung pong may pakikipagbaka, yung pong mayroong pakikipag-strive o pakikipag-struggle sa mga gawa ng dyablo, sila, ibig sabihin, ay nagtitiis upang paglikuran at pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kahit kapag mga minamahal, hindi ka tunay na pinili ng Diyos, ibig sabihin, mga minamahal, kasi ito, alam po niyo kapatid, meron talagang pinili ang Panginoon. Ano po sabi po kapatid? Ng Ephesians chapter 1 verse 4. Ang sabi po doon, before the foundation of this world, I have chosen you, said the Lord. Ibig sabihin, bago pa itinatag ang sanglibutan? Ibig sabihin, wala pa si Eva, wala pa si Adan, wala pa ang daigdig na ito, meron lang pinili ang Diyos. Alam na ng Diyos kung sino ang kanyang ililigtas. Dahil siya ay all-knowing God, is omniscient God. Amen? Alam na po niya, hindi ka pa ipinanganak, hindi pa nakakilala ang magulang mo, kapatid, pero alam na ng Diyos kung ikaw ay kanyang pinili at kung ikaw ay kanyang ililigtas. Anong sabi nito? Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya, bago itinatag ang sanglibutan upang tayo maging banal at walang dugi sa harapan niya sa pag-ibig. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga minamahal, mayroong katanungan po rito. Brother Noel, hindi ba marami lang parang station yan? Merong istasyon dito, merong istasyon dito, merong istasyon dito, pero ang biyahe nila, isa lang ang sabi nila. Hindi ba ganoon ang ating filosofiya? Hindi tayo pare-parehas ng reliyon, ang sabi nila, pero isa lang naman ang ating pinupuntahan. Ang Panginoong Jesucristo, ang sabi po nila, mga minamahal, ang Diyos ang siyang sasagot doon po sa tanong po natin yun. Ano ang sabi po kapatid? Matthew chapter 7, verse 21 up to 23. Kapatid, para po sa mga bisita, basahin po natin ito. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Tingnan po ninyo kapatid. Hindi ba ang mga ibang reliyon, tumatawag na sila sa Panginoon? Kahit anong reliyon sila, kapatid, tumatawag sila sa Panginoon. Mga Muslim pa man yan, mga sumasamba kapatid sa baka, pati baka kapatid. Pero tumatawag sila. Alam mo nila kapatid na yun ang kanilang tinatawagan. Pero sabi po dito, hindi lahat kapatid. Tinatawagan nila ang Panginoong Jesucristo. Pero sabi, hindi lahat nang tumatawag sa amin, Panginoon, Panginoon. Ang sasagot ko po nito kapatid, ang Panginoong Jesucristo mismo. Hindi po si Brother Noel. Ang sabi ng ating Panginoon, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kanya ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na yun ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas kami ng demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan at kung magkagayo ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kakilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ito yung nakakalungkot, kapatid. Itong nakakalungkot. Akala po natin, akala po nila, kapatid, tayo po, sila po ang nasa katotohanan, sila'y papasok ng langit. Pero ito ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo mismo. Hindi lahat na tumatawag sa Kanya na Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian langit. Bagkus, yun lamang papasok sa kaharian langit,
yung mga gumagawa ng kalooban ng ating Ama na nasa langit. Ano ang kalooban po niya, kapatid? Ang kalooban po niya, number 1, manampalataya po tayo. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa tinapos na gawa ng Panginoon, yung finished work ng ating Panginoon, kapatid. Ano ang finished work ng Panginoon? Sumampalataya tayo na ang Diyos, siya'y nagkatawang tao, siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang ako, ikaw, tayo lahat ay kanyang tubusin sa ating mga kasalanan. Yon ang pananampalataya sa kanyang pangalan. Amen? Pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Acts chapter 4 verse 12, walang pangalan na ibinigay sa sinong ng langit na sukat nating ikaligtas, kundi sa pangalan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ano sabi dito, kapatid? Walang kaligtasan sa kanino pa man, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Hindi sa pangalan ni Maria, hindi sa pangalan ni San Lorenzo, hindi sa pangalan ni Santa Clara Pinong-Pino, hindi sa pangalan, kapatid, ng kanino man. Hindi yon sa pangalan, kapatid. Bagkus ang kaligtasan ay tanging sa pangalan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po, mga minamahal kong kapatid, maraming mga tao ang nagsimula pero hindi tinapos ang paglilingkod hanggang sa wakas. Maraming, kapatid, maraming nagsimula, marami ang umaten, kapatid. Nagsimula na po sila, naka 1 week na po sila, kapatid, o 1 linggo na po sila, o bisan 1 buwan na po sila. Pero nasaan po sila, kapatid? Hindi sila naglingkod hanggang sa wakas. Ibig sabihin, mga minamahal, hallelujah, ano po ninyo mga minamahal? Ang salvation, ito po'y ibinigay na po ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi nga po ng Ephesians chapter 2 verse 8, 9, mga minamahal, na tayo po ay naligtas na sa magitan ng biyaya ng Panginoon. For by grace, we have been saved through faith. As mga sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas. Ito sinabing maliligtas. Bakit sabi niya, naligtas. It is past tense. Amen? Sa biyaya, tayo ay naligtas. Sabihin, iniligtas na po tayo ng ating Panginoon sa magitan ng ating pananampalataya through faith, mga minamahal. At hindi ito sa magitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ito'y kaloob. Kapag sinabing kaloob, ito ay gift. Ito ay regalo sa atin ng ating Panginoon. So, big sabihin kami, salvation is a gift from God. Kapag sinabing gift o regalo, ito'y hindi mo ipinagtrabaho, kapatid. Ito ay tinrabaho ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Amen po ba? Kasi hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. That's why, kapatid, ang ating Panginoon siya'y nagkatawang tao. Kasi mga minamahal, kung kaya pa na natin iligtas ang ating mga sarili, ano pa ang rason bakit magkakatawang tao pa ang ating Panginoon? Amen po ba? Kasi mga minamahal, kaya pala natin iligtas ang ating sarili. Pero ang sabi ng Biblia, hindi po natin kaya iligtas. Kaya nga, kapatid, tayo binigyang regalo ng Panginoon. Ito ay isang kaligtasan, kapatid, na kinakailangan na iyong tanggapin, mga minamahal. Sumampalataya ka doon sa ginawang yun ng ating Panginoon at sumampalataya ka, bagamat hindi mo nakikita ang Diyos dahil siya Espiritu, hindi siya rebulto, hindi siya kahoy, hindi siya bato, mga minamahal, na meron siyang mata pero hindi naman nakakakita, mga minamahal. Meron siyang ilong pero hindi naman humihinga. Pero ang Diyos na ating pinaglilingkuran, siya'y Espiritu, siya'y buhay na buhay, at kasama po natin, mga minamahal, nasa atin siyang kalagitnaan. Dahil sabi ng Biblia, where 2 or 3 are gathered in my name, then I am in the midst of them. Ako'y nandoon sa kanilang kalagitnaan. Ibig sabihin, hindi man natin nakikita, pero narito ang ating Panginoon dahil siya ay Espiritu. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Maraming nagsimula sa pananampalataya na may apoy. Ibig sabihin,
nagsimula tayo na may apoy, mayroong init sa paglilingkod sa Panginoon. Pero anong nangyari? Ngunit sa pagdaan ng mga panahon ay nanlamig, kapatid. Sila'y nalupaypay, sila'y nanlamig, sila'y napagod at tumigil sa paglilingkod sa Diyos. Tumigil sila. Binigyan na tayo ng regalo ng Panginoon ng kaligtasan. Gusto ng Panginoon na tayo magpatuloy, kapatid. Magpatuloy po tayo. Pero sa ating pagpapatuloy na yon, hindi naman tayo ang gumagawa ng kaligtasan. Gusto ng Panginoon, kapatid, na maglingkod tayo ng gusto at tama sa ating Panginoon. Na ibigyan natin siya ng kaluguran. I-please po natin ang Panginoon. Dahil ang sabi ng Biblia, you shall love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your might, and with all your strength. Ibig sabihin mo na kapag sinabing all, no mental reservation. Amen po ba? Hindi sinabing, you shall love the Lord 90%, then 10%, kapatid, ay sa'yo. No. Mga sabi, with all, kapag sinabing all, 100%, na ating pong ibigin ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. That is the first commandment of all, kapatid. Ito ang unang kautusan ng ating Panginoon, minamahal, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and you shall love the Lord with all your heart. Kapag sinabing all, kapatid, uulitin ko, mga minamahal, prioridad mo ang ating Panginoon. Amen? Hindi ang sarili po natin ang ating binibigyan ng priority, bagkus ang number one priority mo ay ang paglingkuran mo ang ating Panginoong Yesu Cristo. Amen? Na pagkagising mo sa umaga, hallelujah, praise the Lord. Pagkagising mo sa umaga, magpapasalamat ka, Lord, salamat, meron pa akong buhay, meron pa akong hininga, at ako'y malakas. Mga minamahal, palagi mong unahin ang ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Matthew chapter 24 verse 13, ngunit ang magtitiis hanggang sa wakas, sila ang maniligtas. Ang sabi po dito, subalit ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maniligtas. Mga minamahal, sabi ko nga, iniligtas na po tayo ng Panginoon. Pero, ano po ang ibig sabihin po dito? Ang ibig sabihin dito, kapatid, ito ay swak sa ating pong tema. Mga minamahal, hanggang sa wakas, tayo ay maglilingkod sa Diyos. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Hanggang sa wakas, tayo, hanggang sa wakas, maglilingkod tayo sa Panginoon. Pabayaan mo yung nanlamig. Pabayaan mo na yung hindi naglilingkod sa Panginoon. Pabayaan mo na yun. Pero ikaw, kapatid, na narito, hanggang sa wakas, maglilingkod tayo sa ating Panginoon. Amen? Amen? Amen. Kasi kapatid, pinili nila yun eh. Ayaw nila. Sabi ko nga, kapatid, nasabi nga po ni Apostol Pablo, inulit po niya, kapatid, nasa 1 Corinthians chapter 10, kapatid. Alam po ninyo, ipinaalala, kapatid, ni Pablo, yung mga Israelita, na sila po ay iniligtas na po ng Panginoon mula sa kamay ni Haring Paraon ng mga Egyptian. Iniligtas na po sila. Isabihin, patungo na po sila doon sa lupang pangako. Pero ano po niyo, marami pong pinatay ang Panginoon. Hindi sila nakapasok sa lupang pangako, sa promised land. Tingnan po niyo, maging si Moses, hindi nakapasok. Sila, dalawa lang po ang nakapasok kapatid. Si Joshua, at saka si Caleb, pati yung 20 years old pababa, na yun ay pinanganak lang po sa ilang. Imagine that. Ewan ko kung ito'y merong, pero pinanalo ito ni Pablo. Alalahanin ninyo, ang sabi ni Pablo, alalahanin ninyo. Ito nga itong mga ninuno na sila'y inilabas ng Diyos sa pagitan ni Moses doon sa lupang, sa
sa lupang Ehipto, ang sabi ko niya. At ngayon, sila'y patungo doon sa lupang pangako. Pero hindi sila nakapasok. Bakit? Sa katigasan ng ulo. Iniligtas na sila ng Panginoon, pero matigas ang ulo, mareklamo pa rin, kapatid. Hallelujah. Iniwanan lang po sila ni Moses upang kunin ang 10 utos doon po sa bundok ng ano ba yung Moriah? Mount Sinai, kapatid. Galing na po ko doon. Napakalamig po doon, kapatid. Nag-i-snow, kapatid. Grabing lamig. Doon po, nung ako'y nagpunta doon sa Mount Sinai, mga naman. Pagbalik po niya, kapatid, nandun, dinagda na naman ang mga Israelita itong niligtas ng Panginoon mula sa kamay ng mga Ehipto, kapatid. Sumasamba na naman ng Diyos-Diyosan na ginawa ng kamay ng tao. Na-dismiss ang Panginoon. Ang daming namatay, kapatid. Tapos, nagreklamo, ililigtas na sila ng Panginoon. Kumakain na sila, umuulan na yung pagkain mana, kapatid. Hallelujah. Hindi naman sila nagluluto, hindi sila nagtatrabaho. Basta bumabagsak yung pagkain mula sa langit, kumakain po sila. Pero, mareklamo pa rin sila. Ang sabi niya, sawang-sawa na kami sa banang ito, Moses, dinala mo pa kami nito sa ilan na ito upang patayin sa gutom. Ang sabi ko na, pero may pagkain po sila araw-araw. Binibigyan po sila ng Panginoon. Ang sabi ko na, buti pa doon sa Ehipto. Buti pa doon. Kahit alipin kami, kahit na kami biha, at inaalipin ng mga Egyptian, pero doon, kumakain kami ng sagana. Mayroong pepino, mayroong patatas, mayroong bawang, mayroong sibuyas. Yun ang sabi po nila. Anong ginawa ng Panginoon? Nagpadala ng maraming ahas at tinuklaw po sila, namatay po sila. Mga minamahal, mag-iingat po tayo, kapatid. Ang ating paglilingkod, baka sabihin po ninyo, ay total, di ba naligtas na ako sa grace ng Panginoon? Hindi ba ako'y diligtas na ng biyaya ng Panginoon? Sigurado ligtas na ako. Pero nung sabi po ni Pablo, kapatid, si Pablo ang nangangaral about grace ng Panginoon. Ulit ko lang po ito. Romans chapter 6, verse 1 up to 2. Hindi lisensya ang grace. Minsan kapatid, mayroong mga Kristiyano, ito ang kanilang basihan. Ginagawa po nila itong basihan, kapatid, na para bagang meron silang lisensya. Hindi ligtas na ako ng Panginoon dahil sa kanyang biyaya. Kahit ako'y gagawa pa ng kasalanan, ako'y papasok ng langit. No, kapatid. Ang sabi po ni Pablo, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Anong sagot niya sa tanong niya? Huwag nawang mangyari. Ibig sabihin, kapatid, the moment na ikaw ay iniligtas ng biyaya ng Diyos, mayroong pagbabago sa buhay mo. Amen? Ano sabi po, kapatid, mismo ni Pablo sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, kung sino man ang nakipag-isa na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang lahat ng mga dating bagay na kanilang ginagawa, ito'y nagsilipas na at ngayon narito sila'y pawang naging mga bago. Ibig sabihin, kapatid, magbabago ka ng lubos. Amen? Amen? Kasi tumanggap ka nga ng biyaya eh. Kapag tumanggap ka ng biyaya, dapat magbabago ng lubos ang buhay mo. Amen po ba? So hindi po ito lisensya, kapatid. Baka sabihin po niyo, sabi dito, Amazing Grace of Jesus Christ Church. Opo, tayo nasa ilalim ng biyaya ng Panginoon. Iniligtas tayo sa biyaya ng Diyos. Pero uulitin ko, hindi ito lisensya o permit na babalik tayo sa kasalanan. Bagkus ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang mga luma na kasalanan na dati mong ginagawa, yan ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago, tunay na born-again Christian, tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Tayo sa wakas, kahit maraming pagsubok, tayo sa wakas, tayo hanggang sa wakas, kahit maraming pagsubok,
patuloy po tayong maglilingkod sa Panginoon. Amen? Ang pagsubok, kapatid, o ang pagsusulit ng Diyos, ito ay normal sa mga Kristiyano. Bakit po? Kagaya po tayo ng isang alahas o ng isang ginto, kapatid. Ang ginto, hindi naman po yan, kapatid, kapag nakuha, nahugay po ng minero po yan, hindi naman po parang bara ng ginto yan, kapatid. Yung mga bara ng ginto na itinago ni Yamasita, kapatid, hallelujah, yan po ay mga process ng ginto na. Pero ang mga minero, kapatid, naghahanap po ng ginto, kapag nakuha ang ginto, hindi naman bara ng ginto agad. Ito'y may kasamang bato-bato, nakadikit doon, at anong gagawin? Upang mahiwalay at makita ang kanyang tunay na pagkaginto, ito ay idadarang sa apoy. Amen? Idadarang sa apoy upang, kapatid, makita yung pagkadalisay na ginto, ihiwalay ang ginto doon sa bato-bato. Amen po ba? So, ibig sabihin, tayo hanggang sa wakas, kahit may pagsubok, maglilingkod tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen? Alipalay mo, kapatid. Papasok ka ba ng high school kung hindi ka dumaan ng grade 1 hanggang grade 6? Sa grade 1 hanggang grade 6, meron pong pagsusulit yan. Merong test, hindi po ba? Amen po ba? Kapag halimbawa na, papasok ka ng college, dati natin merong NCAA, di ba? National College Entrance Examination. Hindi ka pwede pumasok ng college kung hindi ka papasa doon sa examination. Amen po ba? Dito po, kapatid, merong pagsubok ang isang Kristiyano. Kapag ba ikaw ay naglingkod na sa Panginoon, puro, kapatid, beto process ang iyong lalakaran. No. Ang beto process, kapatid, lalakaran mo yan. Pero yung wrongs mismo, meron po yan tinik. Hindi po ba? Hindi po ba? Ang pagiging Kristiyano o pagiging Kristiyano, hindi lamang puro kaginhawaan. Magreklamo ang minsan, ang ilan, Pastor, Brother Noel, hindi ba? Kapag ako'y naglingkod na sa Panginoon, dapat wala na akong problema. Kapatid, kung wala ka ng problema, maging si Ogie. Kilala niyo si Ogie sa mga taga-Groveland? Simpatik ka. Kilala niyo simpatik? Si Juan Palengke, yung taga-Mabalaka talaga. Kung di kayo taga-Mabalaka, hindi niyo kilala yon. Si Juan, gumagano po siya. Di ba? Maghapon niya, gumagano siya. Kapatid. Pero sabihin pa natin walang problema sila. Meron silang problema kahit kumingili sila, kahit wala silang mga matinong kaisipan, pero may problema po sila. Ang problema ko nila, hindi nila alam kung saan sila kukuha ng pagkain. Minsan sa traskan lang, kapatid, mag-uwi-uko yung traskan para makakuha, kapatid, nung itinapon ng pagkain. Amen po ba? Amen. Ang Kristiyano ay hindi accepted sa mga problema, mga suliranin. Amen po ba? Ito'y pinahintulutan ng Diyos. Bakit? Kahit tayo po'y nasa gitna ng proseso ng ating paglilingkod, we are still on the process of sanctification. Tayo pinapaging banal, tayo nililinis ng Panginoon. Minsan, kapatid, pinahintulutan ng Diyos na susubukin tayo ng Panginoon, pero hindi ibig sabihin na galis sa atin ng Diyos. Sinusubukan tayo ng Panginoon upang maging karapat-dapat ba tayo doon sa Kanya, sa langit. Kasi yung Panginoon, mga minamahal, tiniis niya ang lahat ng bagay. Ang ating mismong ating Panginoon, pwede siyang umatras, kapatid. Ito po yung palagi natin pinapangaral ng ating bilaban sa pastor. Pwedeng umatras ang Panginoon. Pero sabi niya, ang nanalangin siya, kapatid, Panginoon, ang sabi niya, Ama ko, kung po pwede lang, itong cup na ito, ang sabi po niya, na pwedeng lumipas at pwedeng lumampas sa akin. Pero ang sabi po niya, hindi ng aking kalooban ang siyang masusunod, bagkus ang kalooban mo, Panginoon. Hindi ba? Pero ang naman, hindi umatras ang Panginoon sa kanyang ginawang pagliligtas.
Ang lahat ng pasakit, kapatid, ay dinanas ng ating Panginoon upang iligtas tayo. Siya'y pinagdudura, mga minamahal. Siya'y pinagtatadya. Siya'y pinagsusuntok. Gumawa, kapatid, hallelujah, ng korona ng tinik at ipinasok sa kanyang ulo, mga minamahal. Yung tinik na yun ay pumasok sa kanyang ulo, kapatid, sa kanyang bumbula, sa kanyang iskal. Pero kapatid, hindi umatras ang Panginoon. Amen po ba? Kapag nilalati ko ang Panginoon, kapatid, yung pag-describe, kapatid, yung lati ko ay sa dulo niya ay meron parang bola. Yung bola niyo, kapatid, ay meron nakahook, kapatid, hallelujah. Ito'y sa bola. Kapag hinampas ng bola, mga mahal, ang mga talim ng bola yun ay pumapasok sa laman ng Panginoon. Pag hila po nila, kapatid, sumasama ang laman ng Panginoon. Pero hindi umatras ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi siya nag-give up, hindi nag-surrender ang Panginoon. Yan ang gusto rin ng ating Panginoon sa kanyang mga anak, na tayo po ngayon ay tinuturing na anak ng Panginoon sa mga pagsubok. Huwag tayong aatras sa paglilingkod sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Everybody say, praise the Lord. Tayo, sa wagas, kahit maraming tukso. Sa Kristiyano, maraming tukso. Pinag-aralan po natin nung last Sunday, to be tempted is not a sin. Yung tuksoin ka, kapatid, hindi yung kasalanan. Pero remember, mag-ingat po tayo dito, kapatid. Kapag pumasok tayo sa tukso, doon sa pitat ng kalaban ng Diyos, walang iba kundi Satanas, doon tayo mapapawariwara. Amen? Amen po ba? Amen. Ang tukso'y ganito, kapatid. Kahit halimbawa, pangit ka, nakikita, kapatid, lalapit ang babae sa'yo, uy, napaka-pogi mo. Yun naman mga minamahal, lalaki, dahil binulag siya ng diablo, kapatid, nakikita, uy, parang si Aramina ito. Matutokso ka. Amen po ba? Amen? Kaya po, kapatid, huwag kang papasok sa bitag ng kalaban ng Diyos. Amen? Yan ay bitag ng diablo, mga minamahal. Amen? Tayo, hanggang sa wakas, kahit may tukso, mga minamahal, hallelujah, ang sabi ng Biblia, resist the devil and the devil shall flee from you. Amen? Amen? At iraw pong salang-sangan daw po, kapatid, ang diablo at ang diablo ay titilapon mula sa iyo. Kung tinutukso ka, kapatid. Kaya nga, tinuturuan po namin kayo ng palaging sumigaw ng Hallelujah, praise the Lord! Ulitin po natin, Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Kasi ang Hallelujah, ito po yung papupuri, ginagamit po ng mga angel, kapatid, doon po sa langit. At hindi lang po ang mga angels. Balang araw, tayo po ay sisigaw ng hallelujah sa langit. Idadagdag ko lang ito. Baka hindi po ninyo nabasa ito. Revelation chapter 19, verse 1. Ito. Ang angels lang ba ang umaawit sa langit? Tingnan po natin. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay narinig ko ang gaya ng isang malakas na tinig ng napakaraming tao. Hindi ba sinabi ba dyan, napakaraming angels? Sinabi dito, napakaraming tao sa langit. Ibig sabihin, kapatid, meron tao sa langit. Sino sila? Ito yung pangitayan ni John. Nakita po niya, kapatid. Makikita doon, umaawit sa langit, kapatid. Isa po doon, Sister Lani, mga minamahal. Tayong lahat, makikita ron, umaawit tayo. At ano ang ating inaawit? Tayo nagsasabi ng Hallelujah! Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord!
Ano ibig sabihin ng hallelujah, kapatid? Brother Noel, ano ba kahulugan ng hallelujah? Ito kahulugan ng hallelujah, kapatid. Kaligtasan, kaluwalhatian, kapangyarihan na ukol sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya kung wala mahalok, hindi nyo kahiya kapag kayo sumisigaw ng hallelujah. Amen? Ba't po magsabi hallelujah? Yan, pinupura po niyo Panginoon. At isa ka dito, kapatid. Hallelujah. Ito'y nakita din dyan sa kanyang pangintay. Maraming mga tao sa langit ang nagpupuri at sumisigaw ng hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo sa wakas, kahit maraming nanlamig, tayo sa wakas. Tayo hanggang sa wakas, magpapatuloy tayo. Pabayaan mo yung mga backslider. Kung sila'y mga tunay na anak ng Diyos, whether they like it or not, ibabalik sila ng ating Panginoon sa kanyang pananagaway. Amen po ba? Amen. Kung hindi sila tunay na anak at pinili ng Diyos, remember kapatid, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Ibig sabihin kapatid, ito yung mga Kristiyano. Ito yung mga Kristiyano na umaattend na po yun, kapatid. Kasi nagmalaki pa nga eh. Sabi niya, Panginoon, kami nagpalayas ng demonyo sa iyong pangalan. Hallelujah. At pero nagreklamo sila. Ibig sabihin, mga Kristiyano ito, kapatid. Mga Kristiyano ito. Pero sabi, mas kayo, hindi ko kayo nakikilala. Pero I'm pretty sure, kapatid, ito, dito, miyembro ko ng Amazing Grace of Jesus Christ. Hindi lang po dito, basta yung mga nangangaral. Nangangaral, ang dami nangangaral ngayon. Buong daigdig, buong Pilipinas na ngayon. Kapatid yung Tetelestai. Nakikita po ninyo yung kapatid sa inyong Facebook, Tetelestai. Kapatid, subaybayan po ninyo yun. Yun po yung nangangaral. Si Joros Gamboa, si Brother Joros, kapatid, yung artista. Mga minamahal, by grace po yun. Kagaya po natin yun ang paniniwala. By grace po sila naman. Subaybayan po ninyo sila. Amen? Subaybayan po ninyo sila. By grace alone po sila. Na sila'y maliligtas, tayo maliligtas, kapatid, dahil sa biyaya ng ating Panginoon. And by faith alone, sa ating pananampalataya, sa ating Panginoon Kristo, tayo ay maligtas. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, ibig sabihin, tayo sa wakas, tayo hanggang sa wakas, maglilingkod tayo sa Panginoon. Amen. Maraming hindrances, maraming sagabal, kapatid, sa ating paglilingkod. Maraming mga stumbling block, mga minamahal, minsan matitisod ka. Makikita mo lang, kapatid, yung kapatiran mo, mga minamahal, hindi lang po nakapag-smile sa'yo. Sasabihin mo, napakasugit naman ito. Tapos ayaw mo na bumatay kasi ayaw mo na siyang makita. Mga minamahal, huwag kang titingin dyan. Amen? Amen? Amen po ba? Amen. Ayaw mo nang tumalo kasi parang ako pinariringgan ni Pastor, Brother Noel. No? Hindi ko kayo pinariringgan, kapatid. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Hindi lang po para sa inyo, maging para po sa amin. Minsan ako'y dumuduro ng ganon, dalawa lang ang nakaduro sa inyo. Pero yung tatlo, ito'y nakaduro sa akin. Amen? Amen. Ibig sabihin ng salita ng Diyos ay para sa atin lahat. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, magulitod po tayo, magpatuloy na patuloy. Pero ito po ang good news, kapatid. Ang magtitis hanggang sa wakas silang maligtas kasi sila yung pinili ng Diyos. Kasi kahit anong mangyari, yung mga pinili ng Diyos, sila yung magpapatuloy hanggang sa wakas. Pero kapag hindi sila nagpatuloy hanggang sa wakas, ang sabi ng Biblia, hindi sila maliligtas. Bakit? Ibig sabihin, hindi sila tunay na pinili ng Diyos. Kumbaga, sila yung nahalo lamang po sa atin. Amen po ba? Meron tunay at meron po din tunay. Ano po yun? Meron tunay na Kristiyano. Yung wala yung pinili ng Diyos. At meron pong mga tunay din, kaya lang, 295. Amen? Amen? Yung para sa parating nyo, 295. Hindi sila tunay. 295 po sila.
Pero ang mga nagtitiis hanggang sa wakas, sila yung mga tunay na Kristiyano na pinili at pinago ng ating Panginoon. Bago natin tumayo ng mahal, praise the Lord. At ito pong direso ang awitin. Umawit po tayo kapatid para po sa ating Holy Supper. Habang mga minamahal, ang ibang kapatid na dinidistribute ang tinapay na sinisipulo ng katawan ng Panginoon at ang dugo na sinisipulo ng dugo, ang katas ng ubas na sinisipulo ng dugo ng Panginoon. O naman tayo po lahat ay umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. tayo magting ng ating Holy Supper, gusto ko kapatid na pagbulay-bulayan po natin itong mga salita ito. Ang sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 11, verse 26 to 28, ang sabi po dito, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay iniahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom ng saro ng Panginoon na di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatapos siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. At iraw po kapatid siya sa atin sa liksikin ng ating mga sarili bago po tayo kumain ng tinapay at uminom ng saro. Kasi kung minamahal, ang sabi po ng kanilang sulatan, kaya lang sino mang kumain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya po minamahal, let us examine ourselves. Sabihin, at po sa lisigin ng ating mga puso, sa tayo ng kasala, humingi tayo ng tawad sa Panginoon upang tayo ay maging karapat-dapat sa ating papel ng Holy Supper na ito.
Mga minamahal, tayo po lahat ay dumalangin. Dumalangin po tayo na may pagsisisi, mga minamahal. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, kami po yung humihingi, O Diyos, na iyong kapatawaran. Kilala mo, O Diyos, ang bawat sa amin. Kilala mo ang mga buhay po namin. Kilala mo ang istorya ng buhay po namin, Panginoon. At kilala mo kami. Dahil ang lahat ng bagay ay hayag sa iyong paningin, Panginoon. Idinadalangin po namin, O Diyos, sa mga kasalanan na amin pong nagawa. Tawarin mo po kami, Panginoon. Amin itong lubusang pinagsisihan, Panginoon. Kaya nanisin mo po kami, O Diyos, sa mga sandaling ito upang kami maging karapat dapat sa aming pagsalawa ang aming pagtitake ng Holy Supper, Panginoon. Kaya dinadalain po namin, O Diyos, ng bawat sa kahabagan mo, Panginoon. Higit sa lahat, O Diyos, sa mga bisita, kahabagan mo rin sila. Patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Ito po kami sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong hawakan ng tinapay, mga minamahal. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa iyo na ang Panginoong Jesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at ang siya pagpapasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin tinapay. Gayun din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang saro ito ay isang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsinom sa pag-alaala sa akin. Thank you, Lord. Hallelujah!